merong iilang bansa sa Europa ang hindi gaanong apektado sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Dahil hindi nila gaanong kailangan ang fossil fuel sa kanilang bansa. Napakalaman natin na karamihan pala sa mga vehicles nila ay mga electric vehicle, almost 100% mga electric vehicles ang ilang bansa sa Europa. Kaya hindi ganong katindi ang pangangailangan nila ng fossil fuel. Napakagandang model ang ginawang ng mga bansang ito sa Europa dahil hindi sila affected sa nangyayaring krisis sa Middle East. Bagamat nauna sila, pero hindi pa pwedeng sabing huli na ang lahat. Pwede sigurong kopyahin ng bansa natin ang ganoong palisiya. Magpatupad tayo dito ng mga programa kung saan i-promote natin ang paggamit ng electric vehicle. Halimbawa, siguro magkaroon ng legislation sa ating bansa. Magbibigay ang gobyerno ng incentive. Halimbawa, pwede siguro tax-free. Kasi alam nyo, balita ko, may pagkamahal itong mga electric vehicles. At ang isang rason na kung bakit napakamahal ng mga electric vehicles sa ating bansa dahil sa mga custom duties, yung mga taxes. Mainam siguro na pag-aralan ito ng gobyerno, maisagawa ang batas at makapagbigay ng incentives upang mahikayat ang mga kababayan natin na bumili ng mga electric vehicles nang sa gayoy mabawasan ng ating demand ng mga fossil fuel. Mas mainam dahil ang mga electric vehicles ay environment friendly. Makakatulong ito para mapaganda ang simoy ng hangin, ang quality ng hangin, lalong-lalong nasa kamay nilaan. Kaya ang krisis na ito, bagamat malaki ang dagok sa ating bansa, pwede nating mapulutan ng aral. Ito ang pwede nating gawin. Mag-shift tayo. Maisulong, maipromote sa ating bansa ang paggamit ng mga electric vehicles sa pamamagitan ng pagbigay ng incentives o mga tax-free upang makabili ang ating mga kababayan ng mas mura na mga electric vehicles na gagamitin ng ating mga mamamayan. At kung maipatutupad ito ng bansa natin, ng ating pamahalaan, baka hindi na rin ganun kalaki ang pangangailangan natin ng mga fossil fuel tulad ng krisis na kinakaharap ng ating bansa ngayon.